Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Jesus na ibinilanggo si Juan, kaya't bumalik siya sa Galilea. Ngunit hindi na siya sa Nazareth na nirahan, kundi sa Capernaum. Ang bayang ito'y nasa baybayin ng lawa ng Galilea, sa mga hangganan ng Zabulon at Neftali. Sa gayoy natupad ang sinabi ni Propeta Isaías, ang lupain ng Zabulon at lupain ng Neftali, daanan sa gawing dagat sa ibayo ng Jordan, Galilea, ng mga hentil. Itong bayang nag-apuhap sa gitna ng kadiliman, sa wakas ay nakakita ng maningning niyang ilaw. Liwanag na taglay nito'y siya ngayong tumatanglaw sa lahat ng nalugami sa lilim ng kamatayan. Magmula noon ay nangaral na si Jesus. Ang sabi niya, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea, nagtuturo sa mga sinagoga at ipinangangaral ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang mga tao sa kanilang mga sakit at karamdaman. Siya'y nabantog sa buong Syria, kaya't dinadala sa kanya ang lahat ng may sakit, ang mga pinahihirapan ng iba't ibang karamdaman, mga inaalihan ng mga demonyo, mga himatayin, mga paralitiko. Silang lahat ay kanyang pinagaling, at sinundan siya ng napakaraming tao buhat sa Galilea, Decapolis, Jerusalem, Judea at maging sa ibayo ng Jordan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Manatili po tayong nakatayo. Magsiipo muna po ang lahat. Happy New Year po sa inyong lahat. So, pakibati po niyo yung katabi niyo para magising. Gusto ko pong batiin si Father Jade, ang Parish Priest at Rector ng National Shrine of Jesus the Nazarene, ang kanyang mga kasamang kaparian, ang aking kasamang pare, si Father Edward, si Father Rapa, kaling pa po kami, saka si Deacon Edmond. Ako po ay galing pa sa Diocese of Daet. Napakalayo, napakalapit niya. Pero 10 oras po ako nagbiyahe. Alam niyo, sino ang taga Bicol dito? Pakitaas ng kamay. Taga Bisaya at Mindanao. Pag naglakbay tayo patungong Bicol, Bisaya at Mindanao, sigurado ako, mapapamura kayo, di ba? Bakit ho tumagal?
ay ang kalsada ho'y sira-sira. Kaya gusto ko po, tulungan niyo ako, ipagdasal natin na si Presidente Marcos ay kanyang ayusin ang daan, National Highway, from the Southern Quezon hanggang kahit man lang hanggang sa Naga. Okay lang ho pa? Para pag binisita niyo ako sa Diocese ng Daet, makakabisita kayo 5 oras lang o 7 o 6 na oras. Ngayon po'y 10 oras. Mga kapatid, ang ganda ng tema ng ating pagdunubena, pagdiriwang ng kapistahan, pag-prepare ng kapistahan ng Jesus Nazareno. Yun daw pong tema ay ang dapat siyang itaas at ako naman ay maibaba. Ito po ay ang expression ni Saint John the Baptist. Kasi parang nahalata niya na si Jesus na kanyang hinihintay at pinaghahanda ay unti-unti nang nagpapahayag. In fact, sa gospel natin ngayon, nung daw nabalitaan si San Juan ay nakulong na, si Jesus, pumunta siya sa Galilee, nagpahayag ng mabuting balita, nagtuturo, pagkatapos din po ay nagpapagaling ng mga may sakit. Kaya yun ho talaga, kaya gusto ni San Juan, hindi talaga siya ang bida. Ang bida po talaga, ang dapat maging sentro at sikat, ay walang iba kundi ang Jesus Nazareno. Sinasabi ko nga kung ako si Juan Bautista, baka pwede ko nang agawan ng pagiging bida ang ating Panginoon. Pero hindi ho Iniisip ko rin nga, hindi ba itong simbahan ng Quiapo, ang patron saint ng simbahan ng Quiapo po talaga, si San Juan Bautista. Bakit kaya parang mas parang mas sikat ang celebration ng piyesta ng Poong Nazareno kaysa sa piyesta ni San Juan Bautista ay samantalang ang patron saint ng parokyang ito ay si San Juan Bautista. Alam nyo, palagay ko, galing yan sa sinabi mismo ni San Juan Bautista, dapat si Jesus ang itaas at ako naman ay maibaba. Si Kristo ang kailangang sumikat at hindi ako. Palagay ko mga kapatid, ito po ay napakagandang batayan o prinsipyo ng ating pagsunod kay Kristo at prinsipyo din ng ating tamang debosyon kay Poong Jesus Nazareno. Dapat siya ang sikat. Dapat siya ang sentro. At tayo ay kailangang bumaba. Kailangang mawala sa eksena para siya ang maging sikat. At totoo po yun. Kapag ikaw kasi ang sentro, ang Diyos, pangalawa na lang, o maaari papanghuli na sa buhay mo. Kapag ikaw ang sentro ng buhay mo, nababaliwanan na natin ang Diyos. Nababaliwala na natin, minsan nasa huli na lamang siya ng buhay natin. Pag kailangan na lang natin siya, saka tayo lumalapit at ginagawa natin siyang sentro ng buhay. Palagay ko na sabi ni San Juan Bautista yung dapat siyang itaas at ako naman ay ibaba nung panahon na nakikita na niya, lumalabas na, nagpapahayag na ang ating Panginoon, ang Poong Jesus Nazareno. Kung pinakinggan lang ni San Juan Bautista ang payo ng mundo, maaaring pwede niyang gamitin na ako na lang ang inyong hangaan, ako na lang ang inyong sambahin, ako na lang dapat ninyong bigyan ng pansin. Palagay ko, hindi mangyayari ang pagliligtas natin. Pero ang maganda nito, hindi niya inakit, hindi niya tinuro sa mga tao, sapagkat pwede naman yun Pwede niyang akitin ng mga tao, take the opportunity
Siya na kasi ang sikat. Hindi parang marami sa atin ganyan eh. Take the opportunity. Hindi ka naman dapat, pero you take the credit, you take the opportunity, and you lead others away from the center. Gayon mga kapatid, malinaw kay San Juan Bautista ang kanyang misyon. Hindi siya kailanman ang sentro o dapat na sikat. Siya lamang ay tinig. Hindi siya ang salita. Siya ay ilawan lamang. Hindi siya ang liwanag. Para kay Juan Bautista, ang tunay na kadakilaan ay ang pagkilala na kailangang mawala ka sa limelight upang ang Diyos ang makilala. Ito po ang hamon ng tema natin ngayon sa nobenang ito. Alam natin, hindi madali yan. Kasi nung bata pa tayo, ay tinuturuan na tayong igiit ang sarili. Ipagmalaki ang tagumpay at maghanap ng recognition, ng palakpak. Pinalalakas pa ito ng ating social media, yung paghihingi natin ng likes, paghihingi natin ng shares, ng followers, para bang pinapalakas ng social media ng ang paggawa at pag-akit sa sarili na maging sentro at dapat palakpakan at hangaan ng marami. Ang pagsasabi ni San Juan Bautista na ako naman ang maibaba ay hindi ho pagkapuot sa sarili. Pag sinabi niya ako naman ay maibaba, ito rin po ay hindi pagpawawalang halaga sa kanyang sariling dignidad. Salip daw po, ito ay ang paglalagay ng sarili sa tamang lugar. Ito ang pagkilala na ang buhay ay hindi umiikot sa akin, sa aking mga plano, sa aking opinyon, sa aking kaginhawahan, sa aking tagumpay. Ito ay pagnanais na makinig, higit kaysa magsalita. Maglingkod kahit kapag minsan walang nakakakita at sumunod kahit kinakailangan ng sakripisyo. Ang pagnanais ni San Juan Bautista na maibaba ay ang pagtanggap na hindi ako ang tagapagligtas, kundi ang Jesus Nazareno. Ako po ay lingkod lamang na may mas malawak na partisipasyon sa plano at kwento ng Diyos. Ano ang ibig sabihin ng itaas si Kristo? Kung ang sarili ang kailangang bumaba, si Kristo naman ang kailangang umangat. Hindi lamang sa salita, kundi sa mga desisyon natin sa araw-araw. Ang itaas si Kristo ay ang pagpayag na mananaig sa atin o sa Kanya, sa sarili, ang mga values kaysa sa mga gusto lang natin. Ang ibig sabihin, pipiliin ko ang katotohanan kaysa kasinungalingan, ang malasakit kaysa pagkamanhid o walang pakialam sa iba, ang integridad kaysa sa mga shortcuts o pandaraya. Itinataas si Kristo kapag ang kapatawaran ay nananaig kaysa paghiganti. Kapag ang katapatan ay nananaig laman sa korupsyon. At kapag ang malasakit sa mahirap ay pumipigil sa ating sariling interes lamang ang iisipin, si Jesus Nazareno ay tinataas natin kapag ang pag-ibig ay nagiging batayan ng ating mga desisyon, kahit ang pag-ibig ay kakailanganin ang kaakibat na sakripisyo. Napaka-challenging ng tema. Pero ito marahil ay magandang dulot, may magandang dulot ng debosyon sa ating poong Nazareno na itataas si Jesus
kapag pinapayagin natin siyang maghari sa pang-araw-araw na buhay natin, sa ating mga pagtatrabaho, si Jesus ang hari, sa ating mga pagsasalita, sa mga pananalita, sa pakikitungo, sa mga taong walang-wala sa buhay, at marami pang iba. Baka naman marami sa atin nagsasabi, mahal ko ang poong Nazareno, pero sarili pa rin ang sentro ng pang-araw-araw na buhay. Ang panawagan ng tema ngayon, this year, at sabi ni San Juan Bautista, ay nangangahulugan na tayong mga deboto ng poong Nazareno ay kailangan yatang mag-improve. Kailangan yata nating tumawid. Tumawid from panata to pamumuhay. Marami sa atin may panata, magsisimba ako pagka piyesta ng Jesus Nazareno. Hanggang panata lang. Pero wala sa pamumuhay. Maganda kaya na tumawid tayo from panata to pamumuhay, from touching the image to becoming the image. Yung pag nahawakan mo na ang poong Nazareno, sana naman yung nakakakita sa iyo ay nakikita ang imahe ng poong Nazareno. Yung bang ugali mo, yung iyong karakter, yung pakikitungo sa kapwa, ang nararamdaman nila, ang nakikita nila sa iyo ay ang imahe ng Jesus Nazareno. At pagtapos mo mahawakan si poong Jesus Nazareno, i-allow mo ang iyong sarili na hawakan kaniya. Allow Jesus to touch your life para naman magkakaroon tayo ng concrete shifting from experience. Parang may transformation from iligtas mo naman po ako, Jesus Nazareno, to gamitin mo po ako para sa pagpapahayag ng iyong mga balita. From tutugunin niya ako to susundin ko siya. From tulungan mo naman po ako, Jesus Nazareno, to isugo mo naman po ako sa iba. Para sa mga ganitong paraan, Jesus Nazareno increases and we, the devotees, become His hands and His feet in this present time. Tayo na yung kamay ng ating Panginoon ngayon. Alam ninyo, kapag daw po tayo tumigil sa pagpipilit na tayo ang sentro, gumagaan daw ang buhay. We are no longer burdened by comparison, envy, or the need to prove ourselves. We begin to live not for applause, but for faithfulness. Hindi na tayo alipin ng kompetisyon. Hindi na tayo alipin ng inggit. Nagsisimulan na tayong mabuhay, hindi para sa palakpak, kundi para sa isang malayang pagsunod kay poong Jesus Nazareno. Ang tema, dapat siyang itaas o ako na may maibaba, ay hindi lamang tema para sa mga banal o mga santo. Ito daw po ay pang-araw-araw nating dapat panalangin. At sino man sa mga nagnanais maging tunay at tapat na deboto ni Jesus Nazareno, inaanyayahan tayo nitong temang ito na bumaba mula sa mga trono na tayo mismo ang gumawa. At hayaang kunin ni Jesus ang paghahari sa ating buhay. Sa mundo natin na nahuhumaling sa kayabangan, sa pagpapakitang tao o pagpupromote ng sarili, ang tema natin ay nagpapahayag ng isang katotohanan hindi na dapat nating kalimutan. Life finds its meaning not in self-assertion,
but in self-offering. Ang buhay ay nagiging mas makahulugan, lalo na sa pag-aalay ng sarili. At sa pagpiling bumaba tayo, alang-alang kay Jesus Nazareno, natutuklasan daw natin na hindi po tayo nawawalan, kundi tayo ay kanyang pinupuno ng mga biyaya na nararapat para sa ating mabuting pamumuhay. Malayang pagsunod kay Poong Jesus Nazareno. Viva Jesus Nazareno!